Well, ang ginawa natin, inimbitahan natin yung ating mga private donors doon sa Ahon Initiative, kasama rin ng gobyerno, para ma-witness nila yung closing ng ating first phase. Alam mo, ang first phase natin kasi under the initiative is to deliver at least 10,000 votes. At I'm glad to announce that we were able to hit the target, even more than that, nung period na yun. Ano? At saka, at the same time, when we close the first phase, we open a second phase. And this time, the second phase is always bigger and better. So, the second phase of the initiative is to be able to deliver to our fishers at least an additional 20,000 votes. So, from 10,000, we're going 30,000. So, ang initial phase natin is 10,000. Ang second phase natin, 20,000. So, yun yung ginawa natin sa initiative na ito. And we are expanding our call. No? Not only boats. Kasi ngayon, nakakapanguli na ng isda ang ating mga kababayan. Pero ang ano nila ngayon, yelo. Dahil kasabay kasing nasira yung mga bahay, nasira din yung mga planta ng yelo. Kaya nahihirapan sila ngayon. At medyo may katagalan kasi ang paggagawa ng planta ng yelo. So, iniisip namin, doon sa phase 2 natin, hindi lamang bangka, hindi lamang fishing gear, kundi pati yung mga post-harvest support. And this time, we're calling, of course, our partners again, and those who would like to partner with us, na instead of donating money for boats, then we're seeking donations for freezers. So, ang idea natin is that bawat isang barangay na merong mangingisda, malagyan man lamang natin ng isang malaki-laking freezer para malalagyan ng yelo. So, sa overnight, within 24 hours, pwedeng magawa sila ng ice. Tapos yun ang tingi-tinging ibebenta naman sa mga mangingisda. So, parang self-sustaining business ito. We're just providing them with the initial capital investment of the freezers, pero yung yelo, bibilhin nila yon, diba? Para tuloy-tuloy yung hanap buhay at tuloy-tuloy din na mapreserve nila yung kanilang isda. So, yun yung second phase natin. Essentially, of course, again, to come up with 20,000 boats and support programs for our fishers. Ay, napakaganda. Talagang medyo overwhelmed tayo dun sa both in the number of the donors who came over. Siyempre, nandiyan yung Soxargen Federation of Fishing, nandiyan yung Nabotas Group, nandun pa yung mga aquaculture group, yung Talay halimbawa, nandoon. Yung pati mga Japanese groups na nag-donate sa atin, may representatives. Nandun din, siyempre, yung grupo ni Mr. Sevilla. And there were so many donors who came over to participate. At ang pinakamaganda nito, yung turnout ng ating mga mangingisda. Talaga namang nasa 2,000 talaga yung tao. At ito yung event na walang masyadong, yung i-mention mo lang na punta kayo rito, dalhin niyo yung bangka nyo. And in fact, I was overwhelmed by the support given to us by the fishermen. Nakita naman natin kung gaano karami yung bangkang dinala nila talaga doon. Yung iba wala pang makina, hinihigit ng mga may makina. So kitang-kita naman natin kung gaano, nasa 600 boats ang dumating doon. And ito nga patunay din na yung effort ng initiative natin, government and private sector, and of course the fishermen themselves under the concept of PPPP, di ba? PPPP concept natin talaga nag-work because there is really partnership between of course the private sector, our government sector, and the people themselves. So malinaw na malinaw yung partnership at ramdam na ramdam natin yung sama na yun. So siyempre ano naman tayo as a public servant, we are happy that the effort of our sector, joint effort of all the sectors turned out that way. We are very, very pleased. We're proud that we were able to contribute to this effort. At ramdam na ramdam ko yung mga kasama natin sa BIPAL, yung kasama natin sa private sector na proud din sila sa nangyayari. So we continue. We will continue to do this and we will hope to do more in the future.
Siyempre, maganda rin i-announce na as of now, meron na tayong 15,000 na total natin. So, konti na lang yung, we're only 15,000 short of our target. So, ibig sabihin na yung original natin na 30,000, naka 15,000 na tayo. So, konti na lang at mas mabilis ang pace natin ngayon. Nakita ko dun sa trend because all the regions are contributing now. So, makita mo na mabilis kasi dati Region 8 lang ang primary, ano? So, ngayon, malaki na rin ang contribution ng Region 7, malaki na rin ang contribution ng Region 6 at very substantial din yung contribution dun sa effort ng Region 4B. So, we are so happy and we are very thankful. Malaki ang pagpapasalamat natin sa lahat ng ating mga katulong, sa ating mga kasama na patuloy na sumusuporta sa inisyatibo natin ito. Nakakatuwa kasi pwede kang pumunta ng palengke ngayon ng Tacloban, makakita ka ng preskong isda at hindi bangos, no? So nakikita mo yung huli, no? Nung isang araw, napunta ako doon sa isang barangay sa Maypalo, nakita ko yung huli nilang mga alimasag, no? At may mga, siyempre, pagka bisita tayo, medyo nahahinan tayo ng alimasag, sasabihin nila, tsaka mga isda, sabi nila, sir, huli na po ito doon sa ating bangka. So maganda naman at sana nga tuloy-tuloy dahil ng, alam nyo, ang reality is that ngayon, doon sa lugar, marami pang pondo dumarating. So, meron mga cash for work, meron tayong relief operation, tuloy-tuloy yung pagbibigay ng relief ng gobyerno. So, ang mga tao nakakaalagwa pa, no? But once this stops, then we really have to rely on our own capacity to produce food, no? So, kaya kailangan bilisan natin lalo at hindi lang sa sektor ng pangisdaan, kundi sa kabuuang sektor dahil lang come June or July, kung mawala na itong supportang ito coming from the international agency in form of cash for work and food support, we should be able to stand on our own. And so, malaki pa yung challenge pero I'm confident that with the dedication of our people, with the continuous collaboration that is being given by the private sector, walang imposible, kaya natin lahat gawin to. Sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga partner, yung ating komunidad na partner natin, yung ating mga donor na partner natin, siyempre sa mga kasama natin sa pamahalaan na partner din natin, gusto kong ipaabot sa inyo ang ating taus-pusong pasasalamat sa lahat ng partisipasyon, tulong at kooperasyon na binigay sa atin. Hindi naman natin kayang maabot ito kung hindi tayo nagtulong-tulong, no? Imagine 10,000 votes in a very short period of time. Mahirap gawin to pero we were able to do it because of our collaborative effort. The next phase, of course, is a bigger challenge. From 10, we move our level to 20. It's a bigger challenge, but I'm confident that all of us working together will be able to respond, and not only respond but siguro sabihin na natin na we will be able to deliver the challenge with flying colors. Doon sa fishing sector natin, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng Yolanda, kagaya ng binanggit namin sa inyo, sinasabi natin araw-araw, wala tayong iiwan kahit isa. Nobody will be left behind. Medyo bibigyan nyo lang kami ng konting pulgada sapagkat siyempre po marami po ang kailangan nating i-respond. But our government will continue to seek and deliver the services due to our people in their doorstep. And so, wala ho tayong iwanan, wala tayong papabayaan. At kung may makakaligtaan po kami, alam po naman ninyo how to get in touch with us sapagkat lahat po ng aming flyers nakalagay po doon yung number ng ahon. You can get in touch with us on this Facebook. You can get in touch with us on our cell phones na nakalagay po doon sa mga flyers natin. I just want to assure you that our government will not stop until there is a single fisher who has not received our support. Maraming po salamat at magandang araw po sa inyong lahat.